So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin ngayon itong isang budget smartphone ngayon ni Itel, which is the Itel Power 70. Maganda kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun nga, quick specs tayo sa Itel Power 70. So ito ay powered ng MediaTek Helio G50 Ultimate na meron power VR G8320. So ano, when it comes sa specs, medyo low power din chipset na itong Itel Power 70. Pero dito sa ating game test, itatry pa rin natin to. Tingnan natin kung ano ba yung mga games na pwede nating matry dito sa device na to. So 4 games ang ating itetest, like Genshin Impact, Mobile Legends, Honor of Kings, at Call of Duty Mobile. First na lalaroin natin is ML, at ito ang ating settings. So let's try. Ayan, frame rate high, graphics high, HD mode naka-on, outline on, shadow on, and naka-full download na resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, ayun, mapapansin natin yung hindi smooth ng performance itong device na to. Lalo na pag may kalaban tayo, nakaka-experience tayo ng mga frame drops from time to time while playing ML lang At quick reminder lang, ML is a light game lang to. Pero nahihirapan na siyang i-handle or hindi siya smooth dito sa Itel Power 70. So yan po, dyan natin may experience talaga na pangit yung GPU na Power VR GE8320. So meron tayong mga few frame drops along the way while playing ML dito sa device na to. So next naman is Honor of Kings. So kung makikita nyo, grabe dito pa lang sa menu niya is nag-ano na siya, nag-slow response na siya, navigating pa lang to So try natin i-set sa siguro recommended na lang, kasi dito pa lang nag-ano na siya So FPS natin standard at so try lang natin FPS natin, try natin i-set sa ultra at resolution ultra. Okay. So pagdating sa Honor of Kings, ayan, playable naman siya dito sa Itel Power 70. Pero may mga slight frame drops tayo na experience from time to time dito sa smartphone na to. So again, very light lane lang naman to compared sa mga super duper heavy games na modern games ngayon. Pero still, nagpe-frame drop pa rin siya dito sa Honor of Kings. Pero again, overall performance, playable naman po mga J-Vlog. Makakalaro kayo pero manage your expectation, nagfe-frame drop siya. So next naman is COD, Battle Royale, and multiplayer. Ito ating settings, graphics low, frame rate natin, try natin sa high.
So pagdating sa COD, Battle Royale, ayan, nakakalaro naman tayo kahit pa paano dito sa ITEL Power 70 ng Battle Royale. Pero yun nga, nakaka-experience tayo ng mga few frame drops while playing this game. At yun, pinakamababa lang na graphics available is low. Tapos yun yung pag may kalaban, may mga frame drops tayo from time to time. Pero yung playable naman siya, pero manage your expectation, yung frame drop siya from time to time. So yan mga ka-J-Vlog, pagdating sa COD multiplayer, mas lighter yung load niya compare sa Battle Royale, kaya mas nakakalaro tayo ng mabuti. Pero yun, may mga few frame drops pa rin siya at hindi smooth yung performance niya sa COD dito. Ayan. So next naman is Genshin Impact. So try natin, iset na lang sa pinaka lowest. Hindi na ako mag-expect ng high settings dito ng Genshin. So let's try sa lowest, pinaka mababa talaga yan. Lowest default, 30 FPS, naka-off ang motion blur. Expect nyo na hindi maganda yung graphics niya. Syempre, pixelated siya. At yun. Pag nagro-rotate, grabe lala nung frame drop. Slow movement sa character. Again, for me, it's not playable. Hindi siya playable, pero ano siya, kumbaga, tawag dito, nararan niya yung Genshin without any force close or anything. Pero, for me, hindi siya ganun ka-playable. Kasi, paano pa kaya pag maglalaro kayo ng sobrang tagal ng Genshin dito, tapos may kalaban pa kayo, di ba? Siguro sasakit ang ulo nyo maglaro ng Genshin Impact dito. Asahan nyo na yung mga J-Vlog kasi Power VRG A320 to eh. Oh, grabe yung lala ng frame drop niya. Pero nagtatry lang tayo i-game test para makita natin yung, yung limitation kumbaga ng Power VRG A320. Again, nararan niya yung Genshin pero for me it's not playable kasi sobrang lala nung frame drop natin dito sa Genshin Impact sa sa ITEL Power 70. So let's try makipag-battle. Ayan oh, grabe oh. Okay. Slow response, frame drops. So hindi siya smooth mga J-Vlog. So again, hindi po siya recommended for Genshin Impact, itong ITEL Power 70. Mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa ITEL Power 70, ang pinaka main question, Lods, okay ba siya for gaming? For me, sa conclusion ko, it's not recommended for gaming mga J-Vlog. Tulad nga na sinabi ko, yung chipset nito is super duper sakit sa ulo ng GPU. Power VRG A320 is a outdated chipset na. Nakikita ko na yung GPU na noong year 2018 pa, tapos ngayon 2025, nasa bagong pangalan ng MediaTek chipset. Yun. Makikita natin kahit sa pag-scroll lang natin sa mga games, nagna-navigate lang tayo sa menu ng game, merong mga delay response doon sa screen. And yun, pag naglalaro tayo, even Mobile Legends, hindi siya smooth. Kaya, for me, pag mag-ML kayo, asahan nyo na meron tayong mga few frame drops along the way, pero playable siya. Hindi siya recommended for Genshin Impact. Nakita nyo naman, sobrang lala ng mga frame drop and slow movement. Nakakalaro naman tayo kahit paano ng ML, COD, and Honor of Kings. Pero manage expectation, nag-frame drop po siya from time to time. Sayang, maganda pa naman yung kanyang storage sa kanyang presyo, 128 and 256. 4GB of RAM, I think minimum naman na yan. Kaya kung i-rate ko yung kanyang gaming performance sa kanyang presyo na 3 to 4,000 pesos. Ang score ko dito mga J-Vlog nasa 4. Pero kung i-rate ko yung kanyang storage for gaming, syempre, napaganda. Perfect 10 yung storage niya. Perfect na perfect din yung battery niya for gaming. Maganda naman na yung mga ibang specs nito for gaming. Yun nga lang, nakakalungkot lang yung chipset niya. Maganda na nga yung battery, meron pang additional battery pack. Maganda na yun for gaming, di ba? Tapos 120Hz screen refresh rate and large screen. Tapos
yun nga, meron plenty of storage. Sayang, maganda pa naman yung mga ibang aspect niya for gaming, pero chipset tayo nagkakatalo. Kaya kung interested kayo dito sa Itel Power 70, yung link nito nandito sa gilid ng video natin, yung view product dyan. Maganda rin naman to overall, tong Itel Power 70 sa mga ibang aspect, tulad na lang sa mga ibang consumers, sa casual lang, kasi napakunat po ng battery na tong device na to. So, ano pa hinihintay nyo? Add to cart nyo na to. I-click nyo na lang yung link nito sa description box or dito sa gilid ng video natin yung view product para makuha nyo tong Itel Power 70 ng below SRP lang.